inapura na naman po sa lower house ang approval po ng magkanong halaga ng budget, baby girl. Nako, 6.793 trillion pesos, mga kapatid, na budget. Okay. My gosh. Mga kapatid, ano po, wala ho naman tayong magagawa kasi yan po ang ating proseso at kung ano hong gugustuhin po ng nakararami na mga miyembro po ng lower house, sila po ang masusunod. Lalabing dalawa lang, right? Big boy? Yes, 12 kongresista ang bumoto po ng no, Bumoto habang ng no. 287 po ng mga kagalang-galang na mambabatas Okay. ang pabor Opo. dito sa budget natin for 2026. Opo, lalabing dalawa. Maganda ho ang mga argumento rito ng mga tumayo at bumoto ng no, ha? Kagaya po nitong grupo po ng Makabayan, as always, and ang grupo po nitong Akbayan, mga kapatid. At maging noong kinatawan po ng mamamayang liberal na nagpaliwanag po kung bakit no ang kanilang boto rito. Ang ganda po ng kanilang argumento. Kasi nga, meron pa rin po itong sinasabi na pork barrel fund. Hindi aaminin, pero nandun pa rin po ito, hinimay-himay po ng ilang mga grupo. Okay, at the end of the day, mga kapatid, ito po ay pagbobotohan pa rin sa bandang dulo ng dalawang kapulungan ng Kongreso kapag po dumaan na sa proseso nitong bicameral conference na ito. Pero ngayon lang po kapansin-pansin, mga kapatid, ha, na yung yatang minority leader po na naman ay bumoto pabor sa budget. Correct me if I'm wrong. Pero alam nyo, ako ay natataka talaga kung, kasi usually po, ang ano dyan, ang tradisyon din, yung minority leader ang unang-unang bumoboto ng no. Kasi tama ang argumento ng kanyang mga kasamahan, pero kung mag-yes ka, may something. Ang tawag doon, minority-han. So, okay ka. Minority kuno. Okay ka Pwede talaga. ba yun? Okay ka talaga, Nonoy. Oo. Okay ka talaga, Nonoy. Okay, ha. Minority leader bumoto ng yes. Magkano Korean? Sa gitna po nitong mga ibinulgar po ng ilang pong mga miyembro mismo ng minority, talaga naman ang tawag po na usually dyan, company union. Alam mo yung direct? Okay. Ay, naku po. Sige, it's now 6:22. Abangan po muna ang ating po pag-uusapan dito. Meron tayong kakausapin po na secretary ng isa pong kagawaran sa ating pong gobyerno. Galing lang niya ng ibang planeta. No? At baka lang ho, baka hindi pa nagsisink in sa kanya yung lawak at laki ng problemang ito. Opo, baka pa ho, hindi pa niya na pagtatanto ng lubos. Opo, kung gaano po kalaki ang pinag-uusapan nating salapi ng bayan na inulimpat ng mga magnanako sa gobyerno. Opo, kaya po ang mga kababayan natin ay nagpo-protesta at nagrarally. Alright, baka lang hindi pa ako nagsisink in sa kanya. So, we give him time. Mga 5 taon. Okay, yan po yung pumalit kay Mayor Benji Magalong. So, hashtag may something. Okay, mga kapatid, sandali lang. First things first, mga kapatid, ha? Okay, today, atin pong itatampok atin po munang winner ng isang araw, ng Friday, yung TNGS driver po na biyayaan ng 24,000 pesos. Wow! Mangiyak-ngiyak po na tinanggap nitong si Erickson ang kanyang una po para panlaman po sa kanila pong palabigasan, pambili po ng gamit ng mga anak, and of course yung kanya pong sinasabi na proposal para po kay Mrs. 24,000. At din pong Hindi pa nga po pwede ang whole departure order. Yan din ang explanation sa akin dito ng aking partner na si Boy kanina. Wala pa po kasing kaso. So hindi pwedeng whole departure. Ang maglalabas lang po ng whole departure order ay ang courts. The courts. Other than that, hindi na ho pwede. Not anyone. Yan po ay bahagi po ng due process ng ating pong legal system, no? Sige, igalang po natin yan. Pero sa punto po naman, mga kapatid, no, ng pag-aalam kung nasan ba halimbawa itong si Zaldico. Kung gugustuhin siguro ng gobyerno, magagawa nila. Kasi, hindi ho ba, yung power ng executive dito, yung power ng secretary, pag pinag-usapan natin intelligence, sino ba may pinakamalaking intelligence fund? Yung bang PNP may intelligence fund? Meron.
Yan bang AFP? Meron. Yan bang DOJ? Meron. Yan bang NBI? Meron. And of course, the Office of the President. Di po ba? So kung, sabi ni Ma'am Dana, pwede ma-monitor yun among them. Sa mga, kaya nga naalala mo, meron, excuse me po, yung passport na may punit, naalala ho ninyo, na hindi pinasakay. Naalala ho ninyo yun? Yes, senior citizen yan. Opo. Kasi po, ang sinasabi, doon sa immigration, sa kanilang counterpart, tinanong nila, yung patakaran doon. Yun po yun immigration to immigration. Opo. Yun po napakasimpleng bagay. Pero kung talagang gugustuhin mo, immigration to immigration, meron ka namang, may web, meron silang samahan yan ng lahat ng immigration bureau sa bakit? Laban sa terorismo. That's number 1. Laban sa terorismo. Number 1 po yan. Pangalawa po, ito pong sinasabi na human trafficking. Say goodbye to Slack because chat's here and it's inside ClickUp. Everything you need in chat is here. Like your DMs and even your channels. But there's a ton more you can do. Chat conversations can lead to so many. Kaya ho sila may samahan. Meron silang organisasyon. Nagpupulong sila madalas yan. And of course, the Interpol. Di po ba? So kung gugustuhin mo na gamitin ang resources ng gobyerno at alamin eksaktamente sa ang huling port dumaan yung Rizaldi. Tama ba pangalan Rizaldi? Hindi ko sure. Basta alam ko lang siya si Zaldi Ay, ko. sorry po. Si Zaldi, si Zaldi ko, gamit ang Philippine passport, ngayon, alam na nila yan. Kung gugustuhin nila, di ba? Kung gugustuhin lang naman. Okay. Sige, so 6:36. So hindi nila gusto. ewan ko sa inyo. Pero baby girl, ikaw, anong take mo dito bago na, kasi ako pinaghandaan ko po itong isyong ito ngayon na... Sige. Excited na kami marinig ang komento mo, boy. Hindi, itong ICI na ito. Alas 4 pa lang ng umaga, nagsusulat na siya dito. Itong ILBO. Anong take mo sa ILBO nitong ICI? Well, una sa lahat, dahil na sila'y nababash ngayon at napupulaan, dahil nga po hindi isinasa publiko, etong hearings na nangyayari po dyan ngayon, I think this is one way of saying, na may ginagawa kami, eto na ang ILBO. Pero, parang may contradiction. Kasi ayaw nilang isa publiko yung hearing dahil sabi nila, ayaw nila ng trial by publicity. Ayaw nilang magamit ng kung sino man yung komisyon for political leverage at kung ano-ano pa. Pero dito, sa ILBO, nilabas naman nila yung pangalan na mga gusto nilang ipa-look out sa immigration. So parang, that's also them saying na ito yung mga iniimbestigahan namin sa ngayon. So what's the point and sense of not making the hearings public kung pag naglalabas naman kayo ng mga ganitong papel, nandun din naman yung pangalan ng mga iniimbestigahan. Hindi, wala namang question. Parang for me, it's a contradiction. Kasi alam na rin naman ng tao kung sino-sino yung involved. Wala namang... Ang inaantay na lang natin, pruweba at iba pang mga patunay. Hindi ba? Kasi nga, meron tayong due process na tinatawag. So for me, kung naglalabas naman ng listahan ng mga pangalan, dahil nandiyan na nga yung kailangan for ILBO, di sana sinikret din nila yon. Di rin nila sinapubliko yon. Shinare nila yon So sana share na rin nila yung hearings. Yun lang sa akin Ako lang yon. Ako lang naman ito. Sino ba naman ako para pakinggan nila? Kasi nga concern nila yung public perception.